ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 23 adlaw Martes. Resulta sa paraffin ug ballistic test subay sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City gipaabot. Tanang klase sa Tacloban City gikanselar karong adlaw nunot sa insidente sa pagpamusil. Samtang seguridad sa mga eskwelahan dinhi sa Subo pahugtan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Di paabot karon sa kapulisan ang resulta sa paraffin test ug ballistic examination subay sa nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang adunay panawagan sa publiko ang kapulisan. Atong sayran sa report ni Fem Ridumabo. Base sa data sa PRO8, tulo ang patay samtang ana-ana sa 15 ang firearm-related injury ug laing 5 ka kaso sa non-firearm-related injury. Mato di Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, spokesperson sa PRO8 nga naghuwat na lang sila sa resulta sa paraffin test sa 14 ug 15 anyos nga responsable sa pagpamusil. Napaubos na usab sa ballistic examination ang 9mm pistol ug ang kalibre 38 nga revolver nga gigamit sa mga minor de edad. Panawagan nila sa publiko nga dili magpakatap og unverified or dili tinuod nga impormasyon. Subay sa migawas nga 5 ang namusil sulod sa eskwelahan. Ang panawagan natin na huwag basta-basta mag-share or magpakalat ng mga unverified na mga information. Especially kung ang contents nun ay makakapag-cause ng panic and fear sa ating mga citizens. Ang iyaan nga policewoman sa 14 anyos nga usa sa namusil, gipaubos sa restrictive custody o giimbestigahan. Kay ang 9mm pistol nga gigamit iya sa policewoman. Giklaro sa opisyal nga dili organic member sa PRO8 ang nahisgutang policewoman, kundili miyembro sa National Support Unit. And I would like to clarify, yung unit po ng PNP personnel involved is not PRO8 kasi assigned siya sa separate unit. Under restrictive custody siya and terminate po ang kanyang designation. Gawa sa isyu sa matud pa bullying, adunay laing anggulo ang gisubay karon sa kapulisan. Ilang gitan-aw kung aduna bay kalambigitan ang duha sa usa ka grupo. Tinitingnan natin kung may organization ba sila na naka-influence or member ba sila ng gang or fraternity, mga ganon. And then kung may influence din ba ang social media, like yung mga gaming apps. Gi-verify pa karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Kunrako ang mikatap sa social media sa matud pa konvo sa duha ka children in conflict with the law. Diin ilang giplanuhan ang krimen. Samtang nanawagan ng kapulisan og tabang sa mga ginikanan, ilabi na sa pagmonitor sa ilang mga anak, kay dako kini og tabang. Kung makita na may mga red flags, yun yung sinasabi ko kanina, ma'am, na pwede i-report na immediately to the police for our assessment, validation, baka may link sa ganito na kung ma-identify sana natin as early as possible, pwedeng makaprevent sa possible commission of a crime. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. May rekomendar ang Cebu City Police Office nga susihon ang tanang mga butang sa mga tinun-an sa dili pamusulod sa eskwelahan aron dili kini malutsan ug hinagiban. Ano ang report ni Alan Domingo? May padangat sa ilang pasubo ang Cebu City Police Office ngadto sa mga nabiktima sa massive shooting sa Tacloban City nga nakakalas og 3 ka kinabuhi samtang nakaangol og 15 ka mga tinun-an nga nalandig sa tambalanan. Subay sa nasoy panghitabo, mas gipahugtan sa kapulisan ang pagpakig-alayon sa tanang mga tunghaan aron masiguro nga mapatuman ang seguridad sa sulod ug gawas sa eskwelahan ug sa ingon mapanalipdan ang kinabuhi sa mga tinun-an. Lakip sa lakang sa CCPO ang pagrekomendar sa mga tagdumala sa eskwelahan nga susihon ang mga dad-on pasulod sa tunghaan sa mga estudyante. Mopakatap usab ang CCPO ug mga pulis nga mo-augment sa mga security guard sa eskwelahan. Ato nakarong gitahasan ang ato ang intelligence personnel to review, to conduct security assessment sa ato ang tanan ng mga eskwelahan, to include ang ilang access sa nakalanlain ng mga eskwelahan, no? Para mapugnan na to ang pagsulod sa mga bladed weapon or firearm aron mapugnan na to ang similar incident na nahitabo dito sa Leyte. Gisuportahan usab sa CCPO ang plano sa Cebu City LGU
nga mobutang og mobile application aron mamonitor ang mga alarma ug ang response time sa kapulisan. Gi-involve po nato karon ang Police Community Relations para pag kanang giingon natong school-based pakigsandurot. Ang pakigsandurot nato nagipahimtang nato sa Cebu City, dili lang ato sa barangay kundi apil na karon sa atong mga schools. Samtang nagpaabot pa ang CCPO kung adunay order gikan sa ilang counterpart sa Tacloban City mahitungod sa pagsusi sa nanag-iya sa armas nga gigamit sa usa sa mga minoridad nga suspect. May pahimangno ang Cebu City Police Office sa mga kabaro nila nga hipuson og tarong ang mga armas aron dili magamit ni bisan kinsa nga adunay daotang tinguha. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gawas sa mando ni Talisay City Mayor Samsam Gulya sa kapulisan sa pag-review sa security nga gipatuman sa mga eskwelahan, patutukan usab ang mental ug life skills sa mga tinun-an sa elementarya ug high school. Ano ang report ni Fe Marie Dumabok? Giduaw sa mga kawani sa Talisay City Local Youth Development o LYD ang tanang mga eskwelahan sa syudad. Matag tuig, alang sa mga simposyum kabahin sa life skills, ilabi na sa aspeto sa mental health o gini ang ilang palambuon. I-emphasize na ang communication sa atong parents, sa atong mga guardians, usap po na yun ang makagitawag nato, maka-empowered nato ba to share kung sa mga ilang problems or sa mga social issues nila or especially bullying. Ubanan nila ang Talisay City Health o City Social Welfare and Development. Mato sa Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista nga nausab sila'y mental health professional nga mutabang sa pag-atiman sa tanang Talisay nun. We had several episodes na mga schools nga nag-refer diri sa amo nga ang atong mental health professional mao ay nag-counseling nila. With all this happening right now, we plan to increase our level of engagement with DepEd kung unsa pagay matabang sa City Health to improve sa atong pagtutok aning mental health sa atong mga estudyante, ma'am. Subay sa dugoong nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City kagahapon. Gimanduan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang City Health, LYD o CSWD alang sa psychosocial intervention sa mga minor de edad. Giawag na usab sa mayor ang Talisay City Police sa pag-review sa gipatumang seguridad sa mga eskwelahan ug pakig-alayon sa Parents Teachers Association. Gitumong kini aron malikayan ang susamang nahitabo sa Tacloban City. Matanaw nila ang sitwasyon taga eskwelahan para they can decide what are the measures that they have to do. Kay lain-lain man ang sitwasyon taga eskwelahan. The SWD regarding psychological interventions with students that have a problem, especially with what happened, o nakita nila sa social media. Makaguol ang sitwasyon that people of that age can think of that. Maybe we have to revisit a lot of things, revisit laws. Gipasubay karon ni Police Lieutenant Colonel Humubono sayon ang tanang eskwelahan, pampubliko ug pribado man. Kun aduna bay mga gwardya ang tanan, subling gisubay ang mga entry ug exit points ug uban pang may labot sa seguridad. Unsa ang ilang tour of duty, unsa kay katas ang ilang pag-duty diha sa mga eskwelahan aron atong makita pod ug unsa mga eskwelahan nga makita nato nga medyo vulnerable as to similar mga insidente. Samtang gipahinumduman ni sayon ang tanan nilang personnel nga responsable sa ilang mga armas, ilabi na ang government-issued firearm ug siguroong way laing makagunit ug makagamit niini. Gawas lang sa mga pulis nga gihatagan niini. Human nga usa sa mga suspect sa mass shooting sa Tacloban City, migamit sa armas nga iya siyang iyaan nga usa ka pulis. Safekeep sa paghipos sa ilang mga armas diha sa ilang balay nga walay dapat laing maka-access kundi sila ra dili maka-access ang immediate members of his or her family and also the other occupants of the sa balay nila. Uban ni Godfrey Relian ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Gihatag ngadto sa mga tinunan ang mga school uniform, school shoes ug mga school supplies. Mga gamit nga andam na unta alang sa balik eskwela apan lakip sa nasunog sa nahitabong mga sunog sa Talisay City ni adtong Mayo ug ning buwan sa Hunyo. Sama sa mga Sitio Cruzan, Alegre ug Kabanayan nga pulos anaa sa Barangay Bulacau, Talisay City. Hinungdan nga dakong tabang na alang kanila ang mga hinatag na school uniform, shoes ug school supplies gikan sa Talisay City Government. Giapod-apod usab sa Talisay City LGU sugod pa niadtong Hulyo 11 ang libreng school kits alang sa 55,000 ka mga estudyante sa 44 ka mga public school. Karong simana ha, mahuman ang pag-apod-apod sa mga school kits.
Samtang iapod-apod pa usab kining mga school uniform ug shoes ug uban pang gamit sa eskwelahan niining mga tinun-an nga nasunugan sa barangay Kandulawan ug duha ka mga lugar sa barangay Kansuhong. Samtang mga financial assistance ang nahatag na usab ngadto sa mga pamilyang nasunugan. Nasa financial assistance na receive gikan sa city, gikan sa Office of the Congressman, but most importantly, naatay mahatag na puno aside sa nadawat sa all students. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Direyot maigo sa saag nga bala ang 50 anyos nga ginang nga nang labalang gawa sa iyang panimay kagahapon sa buntag sa barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Ang dugang detalye ning maong balita sa live ug exclusive report ni Luan Nerondina. May Ses gihulagway sa mga barangay officials nga alarming na ang hitabo. Kini ilabi na kay kini na ang ikatulong insidente nga may naigong panimay sa saag nga bala sa barangay Kanhulaw karon lang buwana. Kana siyang balaha, ma'am. Atod gid siya na kung nanlaba ko. Nagdubag lang, hilan ko sa Ginoo, ma'am. Nag-anak ko sa akong puro, sa akong mga bata. Naghahihay ko kana diha, ma'am. Binulit, nabulit na siya sa hinayayan. Karon pagkuan, kuan sa impakit sa bala, wa ko kakuan nga. Direct mo inon. Pag anak sa kong anak, mabala ma. Kuhala, tinud ayaw po nita. Gipangulbaan pa nga gisaysay ni Lucilin Nunez ang kasinatian niya kagahapon samtang nang laba sa gawas sa ilang panimay. Kung wa pa siya makaduko niadtong higayuna, posibleng maigo gayud ang iyang sa bala. Apan labaw niyang gipasalamatan kay wa maigo sa bala ang iyang duha ka mga anak nga didto sulod sa ilang balay pasado alas 10 kagahapon sa buntag. Dinhi milapos ang bala nga nakaigo sa panimay sa Banay Nunez ug nalagpot paingon dinhi sa ilawom sa lamesa. Niadtong higayuna naglingkod dinhi ang grade 11 student nga anak ni Lucilin kay nagkaon. Way matumbok si Lucilin nga posibleng responsable sa hitabo. Apan iyang gibutyag nga may mga higayon nga makadungog siya og buto sa armas nga daw gikan sulod sa firing range sa Naval Forces Central. Anaa lang sa 150 meters ang distansya sa panimay ni Lucilin sa koral sa Naval Forces Central diin gikatahong duol usab ang firing range. Natrauma ko sa kahadlok ko kay dili bayanan mo kay bala bayanan dilapos na to sa mong bongbong. Ako'y Ginoo ko nakakain. Ako'y Ginoo ko di pag sa Ginoo gitugyan ako ginabuhi nga mapildi ko anang orasa. Ang insidente gipablatter ni Lucilin sa barangay Kanhulaw ug may mga investigador na usab sa Police Station 3 nga nisusi sa dapit na hitabuan. Gihulagway ni Kanhulaw Barangay Captain Nestor Paipa nga alarming na ang hitabo. Kini na ang ikatulong insidente sa saag nga bala nga nahitabo sa barangay Kanhulaw. Ang unang insidente niigo sa atop sa panimay sa Banay Albarico sa Purokay Mito niadtong June 2 sa alas 2 sa hapon. Didto kini nilapos sa usa sa mga kwarto sa maong panimay apan maayo na lang kay way tawo sulod sa panimay ni adtong higayuna. Nasundan kini pagka June 11 sa alas 2 gihapon sa hapon sa panimay sa Banay Bagyo. Niadtong higayuna nagtanaw og pasundayag sa telebisyon ang anak ni Teofilo Bagyo nga si Mary Ann ug ang iyang 2 anyos nga apo. Ang bala niigo sa ilang bintana, bungbong ug cabinet sa ilang sala apan naiway ang mag-inahan. Alarming na gyud kaayo ni ma'am kay imagine usa duha or katulo alarming na gyud. So manghinaot ko sa ato ang mga kapulisan na unta makuha na gyud nila ang investigasyon nga mapahunong na unta ni diri ang portion sa ato ang residential area sa Barangay Kanhulaw. Mato ni Police Colonel Augusto Desqueo, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, nga pulos iya sa caliber 9mm pistol ang mga nakuhang bala sa panimay sa Banay Albarico niadtong June 2 ug sa Banay Nunez kagahapon June 22. Samtang bala sa kalibre 45 nga armas ang niigo sa panimay sa Banay Bagyo niadtong June 11. Isa sa mga nakita po ng mga investigators natin is during interview po mayroon pong mga putok na nanggagaling po sa loob ng Navy base po natin. So, sinubukan po nating makipag-coordinate sa Naval Forces and
Personally, pumunta po yung ating station commander doon noong last June 17. Nakig-alayo na usab ang Lapu-Lapu City Police sa Naval Forces Central pinaagi sa usa ka formal letter. Immediately po gumawa naman po tayo ng sulat para po mag-render ng call and also to sana discuss yung incident ng mga stray bullets doon sa malapit po sa NAV-4 po natin dahil isa po yun sa ating mga nakikita na baka doon po sa firing range nila nanggagaling yung mga bala na nare-recover doon sa malapit po doon. Subling giswayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa Naval Forces Central, apan hangtod karon wa pay giluwatang opisyal nga pamahayag ang NAV-4CEN. Ses, nagpaabot pa ang Lapu-Lapu City Police sa tubag sa Naval Forces Central kung kanusa sila makapahigayon og tigok. Samtang naglaraw usab ang mga barangay officials nga makig-dialogue sila sa taga NAV-4CEN. Panawagan nila nga unta dili na huwaton pa nga adunay residente sa dapit nga maigo una aksyonan ang hitabo. Ses, Dagang salamat, Luan Mayron Dina. Mitanyag og cash loan program ang Pag-ibig Fund alang sa mga miyembro nga nakasinati og epekto sa krisis sa Middle East. Mao kini ang gitawag na Special Assistance for Financial Emergencies kun safe loan alang sa mga kalipikadong miyembro. Matod sa Pag-ibig, pwedeng mangutang hangtod sa 10,000 pesos o 90% sa ilang Pag-ibig savings. 5.95% per annum ang interes sa safe loan o mamahimong bayran hangtod 3 ka tuig. Mamahimong mag-apply sa safe loan via virtual Pag-ibig o sa bisan asang Pag-ibig branch hangtod September 8. Nakakuha na og pondo ang Mandawi City nga magamit sa pagpatukod sa bagong high-rise school building sa Barangay Paknaan. Nakiktigom ang mga city officials, pinanguluhan sa managsuong mayor o kongresista ngadto sa kauluhan kauban kang DepEd Secretary Sani Angara nga masigurong mapondohan ang maong mga proyekto. Naglakip niini ang 650 million pesos nga pondo alang sa Paknaan High School. May pondo usab alang sa classroom building sa Barangay Upaw ug Barangay Basak. Gikalipay sa mayor ang kamuong kalambuan kay masugda na gayud ang construction sa mga school buildings nga kaminusan ang congestion ug paghuot usab sa ubang mga eskwelahan. Timeline, Mayor, within the year, good, masugdan na na? Masugdan this year, mahuman siguro na last quarter of next year. Pero itong kaya ang city may mo procure, mo pangita sa contractor, ang mo supervises ang DepEd. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nunot sa insidente sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, kanselado ang klase sa tanang eskwelahan sa Dakbayan karong adlaw. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Gawa sa SJNHS, San Jose Central School ug Manlurip Elementary School nga una nang nagkansila og klase kagahapon, mipagawas og kamanduan ang DepEd kundi gikansila sab ang klase sa tanang eskwelahan nga ubos sa DepEd Tacloban City Division. Nunot kini sa kabalaka o concern sa mga tinun-an ug magtutudlo nga resulta sa shooting incident kagahapon. Ug aron masiguro ang seguridad sulod sa mga eskwelahan, nagpagawa sa sab og kamanduan ang nagkadaiyang mga tunghaan sa Eastern Visayas kalabot sa ilang palisiya. Sa office memorandum nga gipagawa sa Samar State University, nagpatuma na sila og no ID, no entry sa ilang mga estudyante. Sa advisory sa Leyte Normal University, ipaubos sa bag inspection og security check sugod karong adlaw ang tanan nga mosulod sa eskwelahan. Kinisap ang gipatuman sa Liceo del Verbo Divino, Tacloban. Giawhag sab nila ang mga ginikanan sa ilang mga estudyante sa pag-check sa mga gamit sa ilang mga anak sa dili pa moadto sa eskwelahan. Kinahanglan na usab nga mokuha og temporary pass ang mga ginikanan sa estudyante gikan sa kindergarten kung mosulod sila sa campus. Gipasabot sa Police Regional Office 8 nga daan na silang nagpakatap og kapulisan sa nagkadaiyang eskwelahan labi na sa pagsugod sa klase aron mas pahugtan pa nila
ang ilang presensya nunot sa nahitabo. As to police presence, meron na po yan. But with the situation na nangyari, we will increase police presence sa mga schools and will strengthen our partnership with the teachers and the parents. Tungod sa sunod-sunod nga insidente sa kagubot, gipausab sa PNP ang protocol sa mga eskwelahan. Sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban, usa sa mitumaw nga pangutana nganong napasulod ang armas sa school campus. Pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So we are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Samtang miluwat og pamahayag si Vice President Sara Duterte kalabot sa shooting incident sa Tacloban. Matud sa Vice Presidente, ang insidente kagahapon nga may resulta sa kamatayon sa tulo ka mga estudyante. Usa ka wake-up call sa kasamtangang administrasyon nga dapat hingusgan ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Una nang gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga imbestigahan ang insidente ug pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan para sa mga bata ug mga magtutudlo. Samtang hustisya ang panawagan sa lola sa usa sa mga namatay nga estudyante nga si Lawrence Fabian. Iyang gihimakak ang aligasyon nga nagbully ang iyang apo. Nanawagan siya sa mas lawom nga investigasyon. Porket bata, hindi sila mananagot. Tapos yung mga may-ari, may nagbigay ng mga baril sa kanila, yung mga tiyahe nila o ano nila yon, tatay nila. Paano yun? Ganun na lang ba yun? Wala bang ano ito? Walang justisya? Ganito na lang ba? Napakabait ng apo ko. Gimiting sab ni Education Secretary Sonny Angara ang Tacloban City LGU ug kapulisan kundin iyang gihangyo nga dugangan ang police visibility sa mga eskwelahan. Humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Hindi lahat ng eskwelahan may security guard pero ito may dalawang security guard pero mukhang tinalon yung bakod. So I think siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyatin to. Mato ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, importante ang papel sa mga ginikanan aron makamonitor sa ilang mga anak. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. If you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipatuman sa Meta ang mas istriktong teen account settings alang sa mga users nga nag-edad og 13 hangtod 17 anyos dinhi sa Pilipinas. Kini aron maprotektahan ang mga teenagers batok sa mga inappropriate o dili makiangayon nga content sa social media. By default, mamahimo ng private ang account sa mga teenagers aron dili makakita sa ilang content o feed ang dili nila friends sa social media. Di sa basta-basta nga maka-message ang mga dili konektado ngadto sa teenager. Istrikto usab ang pagpatuman sa filters gikan sa comment section hangtod na sa direct messages. Magbutang usab sila og time limit sa mga app. Giklaro sa Meta nga di sila kapugong sa mga teenager nga mamakak sa ilang edad ug birth date apan adunay pamaagi ang Meta aron ma-verify ang mga users. Ang Meta mao'y parent company sa social media apps nga Facebook, Instagram ug Messenger. Sa love life, adunay pipila nga ganahan makigminyo og langyaw. Samtang ang uban, pilion gihapon ang mga Pinoy ug Pinay. Sa bagong single ni Jano Gibbs nga Pinay pa rin, naghisgot kini sa usa ka lalaki nga bisag daghan siyang masugatan nga mga langyawng babay, Pinay gihapon ang iyang pilion. Kay way makalabaw sa katakos, sa katahom, sa kaanyag sa mga Pinay. Busa mga kapuso, ayaw kalimti sa pagpaminaw ang Pinay pa rin sa tanang digital music platforms. Sa lahat po ng mga kapuso natin dito na nakikinig at nanonood, sana po ay suportahan nyo ang bago kong awitin. Ang pagbabalik ko sa GMA Music, Pinay pa rin na inaalay ko sa lahat ng mga Pilipina. Umukato ang labing dakog na unang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso.
Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso ug sa makausap pa, daghang salamat mga kapuso.